Narinig nila ang pagkatanda ng lalaki, pero hindi nila alam na siya ang may-ari ng kumpanya. Kaya gumawa siya ng isang hakbang na lubos na ikinagulat ng lahat. Maagang umaga noon, nang dahan-dahang bumangon si Benedicto mula sa kama, ramdam ang bigat ng mga taon, ngunit buo ang loob sa mahalagang desisyong gagawin. Sa salamin, nakita niya ang mukhang binatak ng panahon, isang mukha ng karunungan. Hinaplos niya ang kanyang puting buhok, inayos ang kwelyo ng simpleng kamisa at mahina niyang sinabi habang nakangiti, "Ngayon ang tamang araw para malaman kung sino ang karapat-dapat sa aking pamana." Matagal na niyang hindi isinuot ang ganitong kasuotan at ang pagiging payak na iyon ay bahagi ng kanyang plano. Nais niyang makita kung paano siya tratuhin bilang isang ordinaryong tao, hindi bilang may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanyang nagpopondo ng mga sasakyan sa rehiyon. Ang kanyang anak na si Rogelio, na ngayoy CEO, ay malapit nang italaga sa isang sangay sa malayong lugar at kailangan niyang pumili ng taong karapat-dapat ipagpatuloy ang kanyang itinayo ng may dugot pawis. Ang simpleng sasakyang nirentahan niya ay huminto sa harap ng matayog na gusaling yari sa salamin at bakal. Tumingala si Benedicto at pinagmasdan ang logo ng kumpanyang siya mismo ang lumikha ilang dekada na ang nakalipas. Huminga siya ng malalim bago pumasok, naglakad ng may kabagalan habang pinapanood ang mga empleyadong nagmamadali na tila hindi siya nakikita. Matao ang reception, puno ng tumutunog na telepono at tensyong mga boses. Isang batang babae na tila walang pasensya ang lumapit sa kanya nang hindi man lang tumingin. "Magandang umaga, may appointment po ba kayo?" tanong nito sa malamig na tono. Tahimik na sinabi ni Benedicto na gusto lang niyang humingi ng impormasyon tungkol sa financing. Kumunot ang noo ng babae at itinuro ang isang mesa. "Doon po muna kayo umupo, may lalapit sa inyo." Ang boses nito'y matigas, halatang naiirita. Sa kabilang dulo ng silid, pinagmamasdan ni Clarissa ang supervisor ng grupo, ang matanda na may halong pangungutya. Matikas ang tindig, malamig ang mukha, at pabulong niyang sinabi sa dalawang katrabaho, "Akala ng matatanda, kaya pa nilang maintindihan ang financing, pero ni computer hindi alam paandarin." Tumawa ang mga kasama, at kahit nagkunwaring walang narinig, alam ni Benedicto ang lahat. Umupo siya sa tinurong mesa kalmado habang ang lahat ay abala, walang pansin sa kanya maliban sa pagiging sagabal niya sa kanilang ritmo. Maya-maya, isang empleyadong mukhang payak ngunit may mabait na mga mata ang lumapit. "Kailangan po ba ninyo ng tulong?" magalang na tanong ni Elias. Ngumiti si Benedicto at sinabing nais niyang maintindihan kung paano gumagana ang mga plano ng kumpanya. Umupo si Elias sa tabi niya at mahinahong ipinaliwanag ang bawat detalye. Iniiwasang gumamit ng teknikal na salita. Ipinakita niya ang mga katalogo, nagbigay ng halimbawa at nagsulat pa ng ilang tala para mas madaling maunawaan. Mula sa malayo, sumimangot si Clarissa at sumigaw, "Elias, huwag mong sayangin ang oras sa kliyenteng walang potensyal. May mga target tayong kailangang abutin." Sandali siyang napatigil, ngunit tumingin siya ng diretsyo. "Lahat po ay karapat-dapat sa pantay na serbisyo," mahinahon niyang tugon. Umiling si Clarissa at ngumisi bago bumalik sa kanyang mesa. "Bago magpatuloy, mayroon kaming munting pakiusap. Ibinabahagi namin ang mga kwentong ito ng libre, kaya kung nais mong suportahan kami, paki-like at mag-subscribe. Ikomento ang salitang pag-asa. Maraming salamat at itutuloy natin ang kwento." Tahimik na pinagmasdan ni Benedicto ang lahat, namamangha sa pagkakaiba ng asal ni Elias at ng iba pa. Napansin niyang malamig si Clarissa sa pakikitungo at tila takot ang mga tao sa paligid. Bawat salitang bitawan nito ay may bigat at walang gustong sumalungat. Habang pinakikinggan si Elias, nakita niya ang maliliit na kilos ng mga empleyado, isang babaeng ngumingiti lamang kapag may kliyenteng mayaman, at isang lalaking umiwas ng tingin upang hindi matulungan ng iba. Ang kumpanyang minsang pinangarap niyang maging simbolo ng dangal at respeto ay parang malayong-malayo na sa kanyang ideal. Nang oras ng pahinga, tumayo si Benedicto at nagtungo sa cafeteria. Humingi siya ng kape ngunit itinuro lang ng tagasilbi ang makina at sinabing self-service iyon. Ngumiti siya, nagkamali sa pagpindot at natapunan ng kape ang tray. May ilang empleyadong lihim na natawa
at pagdaan ni Clarissa nagbitaw ito ng mapanuyang komento. Siguro dapat humingi siya ng tulong sa apo niya kung naaalala pa niya ang daan pa uwi. Natawa ang mga tao. Agad na lumapit si Elias at tumulong. Hayaan niyo na po, sir. Minsan talaga matigas ang mga makinang ito, sabi niya. Tumango si Benedicto, may ngiti ng pasasalamat at paghanga sa kabaitan ng binata. Habang tumatagal ang umaga, nagpasya ang matanda na dumaan pa sa ibang departamento, kunwari naghahanap ng dagdag na impormasyon. Sa bawat lugar na pinuntahan, parehong malamig ang pagtanggap. Ang ilan ay hindi siya pinansin, ang iba na may tila inis sa kanyang presensya. Si Elias lamang ang patuloy na nagpakita ng paggalang. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila, tinanong ni Benedicto, "Masaya ka ba rito?" Ngumiti si Elias, may bahid ng pagod sa mata at sinabing, "Oo naman po, pero minsan mahirap. Minsan nakakalimutan ng mga tao na sa likod ng mga numero at target ay may mga tao rin." Tumango si Benedicto, ramdamang bigat ng sinabi. Makalipas ang ilang sandali, tinawag silang muli ni Clarissa sa pangunahing bulwagan, kunwari para tingnan ang progreso. "Naresolba na po ba ang kailangan ninyo?" Tanong niya sa pilit na magalang na tono. Sagot ni Benedicto na may ilang tanong pa siya, kaya't ngumisi ito at sinabing, "Baka mas mabuting pumunta na lang kayo sa mas maliit na branch, sir. Dito kasi malalaking kontrata ang hinahawakan namin." Nagpigil si Elias, ngunit halata ang pagkadismaya. Nang muli siyang pagalitan ni Clarissa, huminga siya ng malalim at matatag na sinabi, "Hindi tama ang pagtatawa sa isang matandang tao na nagtatanong lang. Wala naman siyang ginagawang masama." Itinaas ni Clarissa ang baba at malakas na sinabi para marinig ng lahat, "Ako ang nagdedesisyon dito, Elias. Kung gusto mong magpilosopo, baka gusto mong lumipat sa bodega. Doon marami kang oras para magmuni-muni." Ilang mga kawani ay napangiti ng bahagya, ang iba'y lumingon sa ibang direksyon at naramdaman ni Elias ang init sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi siya umatras. "Alinman sa tingin ko, ang pinakamaliit ay ang tratuhin ng tao ng may respeto," tugon niya. Lumapit si Clarissa, hinarap siya ng malapitan at malamig na wikaing kung nais niyang manatili sa kumpanya, dapat niyang matutunang sumunod sa mga utos. Tahimik na pinagmamasdan ni Benedicto ang lahat ng ito, habang ang mga mata niya'y nagsisiwalat ng galit na pilit niyang kinokontrol. Sa loob niya, may halo ng poot at pagkabigo. Ilang taon na akong nagsipaglingkod sa kumpanyang ito, at ganito ba nila tinatrato ang mga tao ngayon? Bulong niya sa sarili, sa halos di makarinig na tinig, na natiling mabigat ang hangin. Binalik ni Elias ang kanyang pwesto at ipinagpatuloy ni Clarissa ang pagpapamahagi ng mga mabagsik na utos. Umunyang nanatiling nakaupo si Benedicto, nagpapanggap na muling binabasa ang mga polyeto ng financing, ngunit sa totoo'y binabantayan niya ng mabuti ang kilos ng bawat isa. Napansin niyang wala na talagang tapat ng ngiti, kaya ang mga kawani ay kumikilos ng mekanikal na parang ang trabaho ay isang digmaan ng ego. Wala nang natitira roon sa pwedeng tawagin niyang diwa ng tao na minsan niyang inalagaan. Ilang oras ang lumipas at nagsimula ang insidenteng magbabago sa lahat sa isang karaniwang paraan. May isang galit na kliyente na nagrereklamo tungkol sa pagkaantala ng kontrata at si Clarissa, naiirita, nais agad ayusin ang sitwasyon. Si Benedicto na malapit lang ay nagtangkang tumulong sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na nangangailangan ng panahon ang mga proseso, ngunit maling intindihin ito ng supervisor. "Sir, maaari po bang huwag kayo makialam sa pag-aasikaso dito?" Wika niya ng may kakulitan. Sagot ng matanda ng may kalmado, "Gusto ko lamang tumulong, senyorita. Ang paggalang ay nakakagawa ng higit kaysa sa pagmamadali." Ang kanyang payapang tono ay nagmukhang mas provokatibo sa paningin ni Clarissa. Nawalan siya ng kontrol at pinalo ang mesa. "Hindi ito sentrong komunidad. Ito ay isang seryosong kumpanya. Seguridad, alisin ninyo ang lalaking ito agad." Naglapit ng may alinlangan sina Hector at Thomas, ang mga gwardya. Walang nakakaunawa sa dahilan ng nasabing utos. Tahimik ang buong bulwagan. Bigla namang tumayo si Elias at nilapitan si Clarissa. Walang ginawang mali ang lalaki, wika niya, sinusubukang makialam. Hinarap siya nito ng may galit. "Ay sa kapang salita, sasama ka rin, Elias.
Sabi ko na't hindi ako nagtitiis ng pagsuway. Dahan-dahang bumangon si Benedicto, humigi sa mesa bilang suporta. Agad itong nakuha ang atensyon ng lahat. Inayos niya ang Amerikana, huminga ng malalim at sinabi ng matatag at malinaw, "Tama na, marami na akong narinig. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito." Agad na nanahimik, sinundan ng isang nerbyosong tawa ni Clarissa. "Ano po kayo?" tanong niya nang may pang-iinsulto. Inulit niya, "Ako ang totoong may-ari. Itinatag ko ang kumpanyang ito maraming taon na ang nakakaraan at ngayon bumalik ako upang makita kung ano na ang kinalabasan nito." Sumabog ang tawa ng mga kawani. Ilagay ni Clarissa ang mga kamay sa balakang at mang-aasar na sinabing, "Opo, at ako naman ang reyna ng bansa. Dapat po kayong magpagamot dahil wala dito ang sinuman na may oras para sa mga delusyon." Hindi natitinag si Benedicto. Ang kawalan ng respeto ay naging panuntunan dito. Nakakalungkot. Nakakalimutan ng mga tao na ang kapangyarihan ay lumilipat ng hindi nila inaasahan. Habang pinapanood ni Elias ang tagpo, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Mayroong may sinabi ang matanda na parang sobrang totoo para hindi paniwalaan. Lumapit siya at wika, "Ginoo, seryoso po ba kayo? Kayo po ba talaga ang nagtatag?" Tumango si Benedicto na natili ang matatag na tingin. Napabuntong hininga si Clarissa sa galit. "Tama na iyon. Hector, Tomas, alisin ninyo ang lalaking ito mula rito ngayon." Nagtinginan ang mga gwardya, hindi sigurado. "Ngunit po, Clarissa, hindi naman siya nagdudulot ng panganib," sabi ng isa sa kanila. "Nagbigay ako ng utos," sigaw niya. Inangat ng matanda ang mga kamay, tinatanggap ang pangyayari. "Huwag kayong mag-alala, mga binata. Aalis ako ng kusa. Sapat na ang nakita ko." Habang mabagal siyang naglakad patungo sa labas, huling tumingin si Benedicto sa bulwagan. Nakita niya ang mga mukha na tumatawa, usap-usapan ng pangungutya, at isang tingin lamang na puno ng tunay na pag-aalala kay Elias. Sinubukan ng binata na magpaliwanag, ngunit pinigilan siya ni Clarissa sa isang kilos. "Kung magpapatuloy ka sa pagsunod sa kaniya, huwag ka nang bumalik," wika niya ng matatag. Nag-atubiling sandali si Elias, tumingin sa sahig at nang ang matanda ay papasok na sa pintuan, nagpasya siyang hindi manatiling tahimik. Iniwan niya ang mga papeles sa mesa at dali-dalihang sumunod sa kanya. Hindi pinansin ang mga sulyap ng panghihinayang. Sa labas, si Benedicto ay dahan-dahang naglakad sa troto. Unti-unti nang nanlalim ang kalangitan at ang malamig na hangin ay ginugulo ang kanyang puting buhok. Naabutan siya ni Elias, hingal, "Ginoo, patawarin ninyo ako sa nangyari. Hindi iyon patas. Walang dapat tratuhin ng ganito." Tiningnan siya ni Benedicto ng may kabutihang loob. "Huwag mong hingin ang paumanhin sa iba, bata. Ikaw lamang ang nagpakita ng dignidad." Napakunot ang noo ni Elias na lito pa. "Ngunit po kayo, talagang kayo ang may-ari? O gusto niyo lamang silang takutin?" Ngumiti ang matanda ng may mahiwagang himig. "Sabihin nating bukas magiging malinaw ang lahat. Babalik ako at magiging iba ang mga bagay." Nananahimik si Elias, pinagmamasdan ng lalaki habang papalayo sa daan ng mabagal. Umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga salita. May paraan ang kanyang pananalita na nagdadala ng walang pag-aalinlangan na katiyakan. Bumalik siya sa gusali nang may tibok ng puso. Tumingin ang mga kasamahan niya nang may kuryosidad. Tinabihan siya ni Clarissa sa pintuan, nakatayo ang mga braso. "Naglaro ka ngayong bida, ano?" tanong niya nang may pang-aalipusta. Sumagot si Elias ng tahimik, "Kung talaga po naging may-ari kayo, dapat kayo ang mahihiya." Tumawa siya ng maikli at sinabi na makikita niya siya bukas sa trabaho kung may tapang pa siya. Pagkapaupo ni Elias muli sa kanyang mesa, hindi na niya magawang magtuon ng pansin. Ang mga sumunod na oras ay mabagal na dumaan at paulit-ulit niyang binabalikan sa isip ang bawat kilos at salita ng matanda. Sa labas, si Benedicto ay naglalakad ng mabagal ngunit may determinasyon sa puso. Ipinamalas ng araw na iyon ang lahat ng dapat niyang malaman. At kahit walang nakakaalam noon, ang matandang lalaki ay nasa bingit ng ibalik sa kumpanyang iyon ang nawala nito, ang pagkatao nito. Narating na ang gabi nang tumawid ang kotse ni Benedicto sa matataas na tarangkahan ng bakal. Automatikong nagsindi ang mga ilaw sa hardin, ibinubunyag ang maringgal na harapan ng mansyon. Tahimik ang paligid,
kabaligtaran ng ingay at lamig ng pagtatratong naranasan niya sa kumpanya. Pagkababa ng sasakyan, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pangunahing pinto. Bitbit pa rin sa mukha ang pinaghalong pagkadismaya at galit na dala niya buhat pa ng hapon. Agad siyang sinalubong ng gwardya at binuksan ang pinto nang may paggalang, ngunit bahagya lamang siyang tumango at pumasok ng tahimik. Huminga ng malalim nang maramdaman ang kapanatagan ng bahay. Sa sala, nakaupo si Rogelio sa isa sa mga sopa, napapaligiran ng mga papel at ulat. Abala siya sa pagbabasa, ngunit agad siyang napatayo nang makita ang amang may mabigat na ekspresyon. "Ama, natagalan kayo," wika niyang may pag-aalala. Dahan-dahang umupo si Benedicto at sumagot, "Natagalan ako dahil kailangan kong makita mismo kung ano na ang nangyari sa lugar na iyon. At ang nakita ko ngayon ay kahiya-hiya." Napakunot ang noo ni Rogelio at nagtanong kung ano ang nangyari. Muling sumalita ang matanda. Detalyado niyang ikinuwento ang lahat ng naranasan sa maghapon, ang mga tawa, ang paghamak, at kung paanong itinuring siya ng mga empleyado na parang sagabal lamang. Habang nagsasalita siya, halata sa tinig ang halong pagod at pigil na galit. Tiningnan nila ako na parang pabigat, Rogelio. May isang babae, si Clarissa, na pinagtawanan ako, kinutiya ang paraan ko ng pagsasalita, at pinapalayas ako ng mga gwardya na parang hindi ako nararapat nandoon. Napahawak si Rogelio sa ulo. Nagulat sa narinig. "Alam kong may tensyon sa opisina, Ama, pero hindi ko akalaing ganito kalala. Si Clarissa ay isa sa mga pinakamatagal sa kumpanya. Inakala kong maaasahan siya." Mataman siyang tinitigan ng ama at mariing sumagot, "Maaasahan?" Marahil sa pagpapalaganap ng kayabangan, siya ang refleksyon ng kung ano na ang naging kumpanya natin. Walang puso. Mas mahalaga na ngayon ang tubo kaysa sa respeto. At hindi ko itinayo ang negosyong iyon para maging ganyan. Lumapit si Rogelio at sinubukang pakalmahin siya. "Kailangan nating maging maingat, Ama. Kung magpapakita kayo roon muli at ipapahayag kung sino talaga kayo, maaari itong maging iskandalo." Malalim na huminga ang matanda at sumagot, "Hindi ako natatakot sa iskandalo. Ang gusto ko ay katarungan. Nakilala ko roon ang isang binatang nagngangalang Elias. Masipag, magalang, matiisin. Siya lamang ang tumingin sa akin bilang tao. Ipinapaalala niya sa akin kung ano dati ang ating kumpanya. Kung kalahati man lang ng mga empleyado ay kasing tapat niya, uuwi sana akong mayabang sa tuwa." Tahimik na nakinig si Rogelio, saka nagtanong, "At ano ang balak niyo kay Clarissa?" Dahan-dahang tumayo si Benedicto, hawak ang tungkod habang naglalakad sa loob ng sala. Kailangang matutunan niya ang halaga ng trabaho at paggalang. Madaling tanggalin siya, pero hindi iyon magtuturo ng leksyon. Gusto kong maranasan niya ang pakiramdam ng pagsisilbi, ng pagiging hindi pinapansin. Baka sa ganon maintindihan niya ang sakit na dulot niya. Natahimik si Rogelio sandali, nakahalukip-kip, nag-isip. Kung ganoon, gusto ninyong turuan siya. Hindi lamang parusahan, marahil may paraan. Pwede nating ibaba ang posisyon niya, gawing tagalinis halimbawa. Sa ganon, makikita niya kung gaano niya binabaliwala ang mga taong nagpapatakbo ng lugar. Bahagyang lumambot ang tingin ni Benedicto at sumilay ang maikling ngiti. "Magandang ideya, anak, at gagawin ko iyon, pero may isa pa akong plano." Napatingin si Rogelio, nagtataka. "Isa pang plano? Ano naman iyon?" Umupo muli ang matanda at marahang nagsalita, "May kinalaman kay Elias. Pinaalala niya sa akin kung sino ako noong nagsisimula pa lang ako. Gusto kong subukin siya, ngunit hindi ko pa masasabing lahat ngayon. Bukas mo maiintindihan." Naintriga si Rogelio at nakiusap na magpaliwanag pa, ngunit sagot lamang ng ama ay, "Magtiwala ka sa akin. Alam ko na ngayon kung sino ang karapat-dapat bigyan ng pagkakataong magbago at sino ang dapat bigyan ng pagkakataong umangat." Sandaling katahimikan ang sumunod. Tanging tiktak ng lumang orasan sa dingding ang naririnig. Tahimik na minasdan ni Rogelio ang ama. "Taglay niyo pa rin ang parehong sigla noong itinatag ninyo ang kumpanya," sabi niya ng may bahagyang ngiti. "Pero magpahinga muna kayo. Bukas ay magiging mabigat na araw. At kung nais ninyong kayo mismo ang magayos ng lahat, kakailanganin niyo ng lakas." Tumango si Benedicto. "Maaaring tumanda na ako, pero alam ko pa rin kung kailan kailangang ayusin ang isang mali. Ngayon nakita ko ang isang mayamang kumpanya na mahirap sa dangal, magbabago iyon bukas.
Habang marahang umaakyat sa hagdan, tumingin ang matanda sa paligid at nasilayan ang mga lumang larawan sa pader, mga larawan ng kanyang kabataan, ng unang mga tanggapan ng pamilya nilang masaya. Lahat ng kanyang itinayo ay tila napakalayo na sa realidad ngayon. May kirot sa dibdib, ngunit kasabay nito ay muling nabuhay ang sigla sa kanya. Naiwan si Rogelio sa sala, pinagmamasdan ng ama hanggang sa mawala ito sa itaas bago muling naupo sa harap ng mga dokumento. Habang binabasa ang mga ito, napansin niyang may mga lumang reklamo laban kay Clarissa. Mga hinaing ng empleyadong humiling ng paglilipat, tala ng pang-aabuso sa kapwa at mga komento tungkol sa pagiging mapang-api niya. Ipinatong ni Rogelio ang baba sa kamay at bumulong, "Tama ka, ama. Hindi siya nagbago, marunong lang siyang magbalat kayo." Nagpatuloy siya sa pagbasa at nakatagpo ng mga tala ng mga empleyadong napaalis nang walang dahilan, mga taong nagtangkang magbabala tungkol sa takot na umiiral sa mga departamento. Umiling siya, dismayado. Isinara niya ang folder at ilang segundong tumitig sa kawalan. Iniisip ang mga sinabi ng ama. Doon niya napagtanto na siya man ay napalayo na rin sa tunay na diwa ng kumpanya. Ginawa nating puro numero at spreadsheet ang lugar na ito. Nakalimutan nating bawat empleyado ay tao, mahina niyang sabi. Tumayo siya at lumapit sa bintana, pinagmamasdan ang hardin na nababalot ng liwanag. Sa labas, marahang sumasayaw ang mga dahon sa ihip ng hangin at ang mansyon ay tila napaliligiran ng mapanlinlang na katahimikan sapagkat ang bukas ay mangangako ng bagyo. Inisip niya ang magiging mukha ni Clarissa kapag nalaman nito ang bagong balitang naghihintay at sumagi rin sa isip niya si Elias, ang binatang binanggit ng kanyang ama. Marahil nga siya ang kakulangan na matagal nang hinahanap, naisip niya, bago muling bumalik sa mesa upang ayusin ang mga ulat. Bago umakyat, muling tumingin si Rogelio sa malaking retrato ni Benedicto na nakasabit sa dingding, ang larawan ng tagapagtatag ng kumpanya. Kuha ilang dekada na ang nakalipas, nagpapakita ng isang lalaking matatag at matuwid. Mahina siyang ngumiti at mahina ring bumulong. Hindi talaga siya tumigil maging pinuno kahit pa sinusubukan niyang magtago. Makalipas ang ilang sandali, tahimik na ang buong bahay. Sa itaas, nakahiga na si Benedicto, ngunit hindi pa rin makatulog. Paulit-ulit pa rin sa kanyang isipan ang mga pangyayari ng araw. Lalo na ang sandaling tinulungan siya ni Elias nang may pasensya at ang tawa ni Clarissa na puno ng pang-uuyam. Mahina niyang sinabi, "Bukas, malalaman ng bawat isa ang tunay nilang halaga." Pagkatapos ay ipinikit niya ang mga mata. Buo ang loob na tuparin ang kanyang pangako. Ang araw ay kakasilip pa lamang nang umalis si Benedicto mula sa mansyon kinabukasan. Binuksan ng tsuper ang pinto, ngunit tumanggi siya. Nais niyang dumating sa parehong paraan tulad ng kahapon. May payak na anyo, ngunit may matatag na hakbang. Ang kaibahan ngayon ay ang kanyang paningin. Wala nang pag-aalinlangan. Alam na niya kung ano ang dapat gawin. Paglapit niya sa gusali ng kumpanya, agad siyang nakilala ng mga gwardya at nagmadaling binuksan ang gate. Isa sa kanila ang bumati ng may paggalang habang ang isa na may tumango. "Magandang umaga po, Ginoong Benedicto," sabi ng mas nakababata. Tumango lamang siya ng bahagya at nagpatuloy. Dahan-dahan ngunit matatag habang tahimik na sumisingit ang mga bulungan ng mga empleyado. Marami sa kanila ang nakatanda pa sa iskandalong ginawa ni Clarissa. Kahapon, nang paalisin siya, akala'y isa lamang siyang matandang maliligaw. Sa loob ng elevator na natiling tahimik si Benedicto. Sa bawat palapag, naaalala niya ang mga tinig na naghamak sa kanya, ang mga tawang pinigil at ang mga tinging puno ng paghamak. Hindi iyon paghihigante, kundi aral. Nang bumukas ang pinto, biglang natahimik ang buong opisina. Nakatayo si Clarissa, may hawak na tumpok ng folder at nang makita siya, sandaling natigilan. Pilit siyang ngumiti, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang takot. "Sir, bumalik kayo. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa nangyari kahapon," sabi niya sa pautal na boses. Pilit ipinapakita ang kabaitan. Hindi sumagot si Benedicto. Diretso siyang pumasok sa kanyang opisina, ang dating opisina ni Clarissa, at umupo sa upuang noon ay kanya ring iniwan. "Mayroon pa tayong kailangang pag-usapan, Senyorita Clarissa," mahinahon niyang sabi habang inilalabas mula sa bulsa ang isang sobre
at inilapag ito sa mesa. Kinuha ni Clarissa ang sobre at binasa ang nilalaman nito. Bakas ang pagkalito sa mukha. "Sulat ng pagtanggal?" tanong niya, may pilit na tawa. "Nagbibiro kayo, hindi ba? Wala kayong karapatang gumawa nito." Ang boses niya ay halatang nais pa ring ipakita ang kontrol. Unti-unti nang lumapit ang ibang empleyado, naakit ng tensyon sa paligid. Dumating din si Elias mula sa kabilang departamento at huminto sa may pintuan, gulat na gulat. "Ginoong Benedicto?" maingat niyang tanong. Lumingon si Clarissa, sinusubukang manatiling kalmado. "Elias, pakitawag ang mga guwardiya. May problema tayo rito." Sandali itong nag-alinlangan, ngunit bago pa siya makagalaw, dumating na sina Hector at Thomas, alerto sa ingay. Itinuro ni Clarissa si Benedicto at mariing sinabi, "Paalisin ninyo agad ang matandang iyan." Nagkatinginan ang dalawang guwardiya bago sabay na lumingon kay Benedicto na kalmado lamang na nakaupo. "Hindi niyo ba susundin ang utos ko?" singhal ni Clarissa. Nawawala na ang pasensya. Huminga ng malalim si Hector at matatag na tumugon, "Mas mataas ang utos niya, Senyorita Clarissa." Biglang nanahimik ang lahat. Natawa si Clarissa, halatang kinakabahan. "Anong sinasabi ninyo? Wala siyang kapangyarihan dito." Tumayo si Benedicto at ipinatong ang dalawang kamay sa mesa. "Sa totoo lang, mayroon," mahinahon niyang sabi. "Ako ang nagtatag ng kumpanyang ito. Ang pangalang nasa labas ay akin, at ngayong araw, binabawi ko ang nararapat sa akin." Ang boses niya ay banayad, ngunit matatag. Agad namutla ang paligid. May mga empleyadong umurong. Ang iba na may napatingin sa isa't isa, hindi makapaniwala. Napahinto si Clarissa na mutla. "Kalokohan ito," sigaw niya. "Kung totoo yan, matagal ko na sanang nalaman. Niloloko niyo lang ako." Binuksan ni Benedicto ang isa pang sobre at inilapag sa harap niya. "Kahapon, isa lamang akong bisita nang paalisin mo ako, pero ngayon opisyal na akong nakabalik bilang Pangulo. Ibinigay sa akin ni Rogelio ang buong kapangyarihan upang gawin ang anumang pasyang kailangan." Inabot niya ang dokumentong pirmado at may selyo ng opisina. Binasa ito ni Clarissa na nanginginig ang mga kamay. Nandoon nga ang opisyal na tatak ng direktor. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas na salita. Dahan-dahang lumapit si Benedicto at inilapag ang isa pang papel sa ibabaw ng mesa. "Ito ang pangalawang dokumento. Ang una ay ang iyong pagpapaalis at ang pangalawa ay ang iyong pangalawang pagkakataon." Tinitigan ni Clarissa ang papel, hindi pa rin lubos na nauunawaan. "Ano ang ibig sabihin ninyo sa pangalawang pagkakataon?" mahina niyang tanong. Sumagot ang matanda, "Ibig sabihin hindi ka itataboy, ngunit matututo ka sa tunay na halaga ng trabaho at kababaang loob. Mula ngayon, ang bago mong posisyon ay tagalinis ng kumpanya. At kung gusto mong magpatuloy na tumanggap ng sweldo, lagdaan mo ang kasunduang ito ngayon." Unti-unting kumalat ang mga tawa at bulungan ng mga empleyadong nakamasid. Namula si Clarissa, nanginginig ang mga kamay sa galit at kahihiyan. "Isa itong panghahamak," sigaw niya. Kalma namang tugon ni Benedicto, "Hindi, ito ay katarungan. Ang panghahamak ay ang ginawa mo sa maraming tao sa loob ng maraming taon. Ngayon, inaani mo lang ang itinanim mo." Sandaling nanatili siyang hindi gumagalaw, nakatitig sa papel. Pagkatapos, sa isang biglaang galaw, kinuha niya ang panulat at pinirmahan iyon, pinisil ng napakatindi na halos mapunit ang papel. Inihagis niya ang panulat sa mesa at nagsalita na halos nanginginig ang tinig, "Pagsisisihan ninyo ito." Tugon ni Benedicto, hindi nagbago ang tinig. "Marahil, ngunit sigurado akong matututo ka." Kumaway siya sa mga gwardya na agad lumapit ng tahimik. "Samahan ninyo ang bagong empleyado sa Departamento ng Paglilinis at siguraduhing makuha niya ang uniforme," wika ng matanda. Tinangkang tumutol ni Clarissa, ngunit tinuro lamang ni Hector ang direksyon ng pinto. Habang inihahatid palabas, lumingon si Clarissa sa huling pagkakataon. Ang kanyang tingin ay purong poot, ngunit may halong takot. "Sinira ninyo ang aking karera," sabi niya, nanginginig ang boses. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Benedicto, "Hindi, Clarissa. Sinira mo ito nang ikaw mismo ang nakalimot na mas mahalaga ang respeto kaysa sa posisyon." Umalis ang babae at muling bumalot ang katahimikan sa paligid. Nakatayo pa rin si Elias malapit sa pinto,
Pinagmamasdan ng lahat, mabilis ang tibok ng puso. Ginoong Benedicto, kayo po ba talaga ang may-ari? Halos di makapaniwalang tanong niya. Tumango ang matanda, nakatingin sa kanya ng may bahagyang ngiti. Oo, at ikaw lamang ang tumanaw sa akin bilang isang taong may halaga pa rin. Hindi nakakibo si Elias, pilit pinipigil ang emosyon. Hindi pa rin humuhupa ang mga bulungan sa mga pasilyo mula nang umalis si Clarissa. Ang mga empleyado ay nag-uusap sa maliliit na grupo, sinusubukang intindihin ang nangyari at kung bakit biglang lumitaw ang mismong tagapagtatag ng kumpanya. Mabigat ang hangin, puno ng pangamba sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ilang sandali lang, isang mensahe ang umalingaw-ngaw sa mga loudspeaker. Lahat ng empleyado ay kailangang tumungo agad sa malaking silid-pulong. Ang malamig na boses ng sekretarya ay nagdulot ng kaba sa marami. Bumalik na si Benedicto at walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Malawak ang silid na papaligiran ng mga dingding na salamin at unti-unti itong napuno ng mga taong balisa. May ilan na nagbubulungan, iniisip na magkakaroon ng maramihang pagtanggal sa trabaho. Ang iba naman ay naniniwalang gagawin ng matanda ang isang ganap na reforma sa kumpanya. Biglang bumagsak ang katahimikan nang bumukas ang mga pinto. Pumasok si Benedicto. Dahan-dahan ngunit matatag ang bawat hakbang at kasunod niya si Rogelio na kasuot ng maitim na Amerikana at seryoso ang mukha. Ang presensya ng dalawa ay sapat para manahimik maging ang pinakausisero. Lumakad ang matanda papunta sa gitna ng silid at huminto sa harap ng pangunahing mesa. Pinayagan niyang lumipas ang ilang segundo ng katahimikan habang tinitingnan ang bawat mukha sa kanyang harapan. Pagkatapos, nagsalita siya ng kalmado, ngunit may bigat. Sa mga nakaraang araw kasama ko kayong lahat. Walang nakakaalam kung sino ako. Pumasok ako rito bilang isang karaniwang kliyente, bilang isang ordinaryong tao. At ang aking nakita ay labis na nakalulungkot. Ganap na tumigil ang bulungan. Nagpatuloy siya, hindi inaalis ang tingin sa grupo. Nakita kong may mga taong nagtatrato sa iba ng walang pakialam. Narinig ko ang mga tawang puno ng pangungutya at naramdaman ko ang lamig ng isang lugar na minsan kong itinayo na may layunin. Ngunit nakita ko rin ang isang bagay na nagbigay sa akin ng pag-asa. Tahimik na pinagmamasdan ni Rogelio ang ama, nauunawaan ang bigat ng bawat salita. Nagpatuloy si Benedicto. Ang kumpanyang ito ay isinilang mula sa isang simpleng pangarap, magbigay ng oportunidad, rumespeto sa kapwa at maglingkod ng may dangal. Kahapon, nakita ko ang kabaligtaran. Hinamak ako, pinagtawanan, at pinalayas mula sa mismong bahay na ako ang nagtayo. Lahat ito ay dahil hinayaan ng mga tao na manaig ang kayabangan kaysa sa pagkatao. Nag-iba ang mga ekspresyon sa paligid at marami ang tahimik na napayuko. Huminto sandali si Benedicto, tinitingnan ng lahat. Ngunit sa gitna ng lamig na iyon, may isang liwanag. Isang empleyado na itinuring akong tao, na tumulong sa akin ng walang kapalit, na naniwalang mas mahalaga ang respeto kaysa sa posisyon. Doon ay sabay-sabay na napalingon ang mga tao kay Elias na nakaupo sa hulihan ng silid, halatang hindi mapakali. Pilit niyang tinatago ang hiya habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Tinawag siya ni Benedicto. Elias, halika rito. Nagatubili ang binata, tumingin sa paligid at dahan-dahang naglakad patungo sa harapan. Tahimik ang lahat at maririnig pa ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig. Humarap si Benedicto sa lahat at sinabi, "Ito ang taong nagpapaalala sa akin na may kabutihan pa sa kumpanyang ito." Habang ang iba'y tumatawa, siya'y tumulong. Habang ang ilan ay nanghamak, siya'y nakinig. Siya ang nagpaalala sa akin kung bakit ko itinatag ang lugar na ito. Yumuko si Elias, nararamdaman ang init sa kanyang mukha. Sinubukan niyang magsalita, ngunit itinaas ni Benedicto ang kamay, hudyat ng katahimikan. Ngayon nais kong patunayan na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa karanasan lamang, kundi sa integridad. Ipinapakita kong ang tunay na halaga ng isang tao ay kung paano niya tinatrato ang kapwa, hindi sa titulo na dala niya. Pagharap niya kay Elias, winika niya, "Simula ngayon, ikaw ang magiging bagong CEO ng kumpanyang ito." Isang mahinang bulungan ang kumalat sa buong silid. Nagtinginan ang mga empleyado sa isa't isa, litong-lito sa narinig. Halos hindi nila maunawaan ang nangyayari.
Nanlaki ang mga mata ni Elias, umatras ng isang hakbang at pautal na nagsalita. Ginoong Benedicto, siguradong may pagkakamali ito. Hindi ko kaya. Wala akong sapat na kaalaman para diyan. Ngumiti ng banayad ang matanda. Ang mayroon ka ay ang kakulangan ng marami sa mga pinuno ngayon, hiho. May dangal ka, may kababaang loob, at may malasakit sa kapwa. Ang iba, matututunan mo pa. At ako mismo ang magtuturo sa iyo ng lahat ng kailangan mong malaman. Lumapit si Rogelio at ipinatong ang kamay sa balikat ng binata. Tama ang ama ko. Ako man ay nakita ko na kung paano ka kumilos. Alam kong masipag ka, hindi ka nagrereklamo at handang tumulong kahit walang kapalit. Iyan mismo ang kailangan natin ngayon. Halatang naguguluhan pa rin si Elias. Pero Ginoong Rogelio, isa lang akong karaniwang empleyado. Hindi ko alam kung paano humarap sa mga numero, sa mga pulong, sa mga malalaking desisyon. Tumugon si Rogelio na may matatag, ngunit mahinahong tinig. Matututuhan mo rin iyon. Walang pinunong ipinanganak na handa na. Ang mahalaga ay hindi mawala ang paggalang sa tao. At napatunayan mo na iyan. Muling nagsalita si Benedicto, nakatingin sa lahat. Sa loob ng maraming taon, nakalimutan ng kumpanyang ito ang kahalagahan ng pagiging simple. Lumago tayo, yumaman, ngunit nawala ang ating pagkatao. Ngayon, magsisimula tayo muli. At ang simula ay magmumula sa isang taong nakakaunawa ng hirap sa ibaba, sa halaga ng trabaho, at sa bigat ng pagtrato ng may malasakit. Tinangka ni Elias na magsalita, ngunit naputol ang tinig niya. Huminga siya ng malalim at bumulong, "Hindi ko alam kung karapat-dapat ako rito." Sumagot si Benedicto, "Karapat-dapat ka dahil hindi mo kailanman kinailangang tapakan ng iba para mapansin. At iyan mismo ang uri ng taong gusto kong mamuno." Natahimik si Elias, hindi alam kung ano ang gagawin. Ngumiti ng bahagya si Rogelio at nagsabi, "Tanggapin mo, Elias, hindi basta-basta nagbabago ng isip si Ginoong Benedicto. Muling napuno ng bulungan ng silid, ngunit ngayon ay hindi takot ang hatid, kundi pagkamangha. Ang ilan, nahihiyang inalala kung paano nila tinrato ang matanda. Kaya'y ibinaba ang tingin sa sahig. Napansin ito ni Benedicto at nagsabi, "Hindi ako narito para ipahiya ang sinuman. Narito ako para ipaalala na laging may panahon para magbago. At magsisimula iyon ngayon sa bawat isa sa inyo." Muli siyang tumingin kay Elias at iniabot ang kamay. "Magiging mahirap ang paglalakbay na ito, ngunit nangangako akong hindi ka mag-iisa. Narito ako, sa tabi mo, araw-araw, hanggang sa matutunan mong pamunuan ang kumpanyang ito ng may katarungan." Mahigpit na tinanggap ni Elias ang kamay ng matanda, bakas sa mukha ang emosyon. "Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, Ginoo, at nangangako akong hindi ko malilimutan ang itinuro niyo ngayon." Ngumiti si Benedicto, tila kontento. Lumapit si Rogelio at idinugtong, "Muling babantayan ni Ginoong Benedicto ang mga pagpapahalaga ng kumpanya at ako naman ang magsasanay kay Elias ng personal. Simula ngayon, hindi na takot ang magpapatakbo ng lugar na ito, kundi paggalang." Unti-unting nagsimula ang mga palakpakan, unay mahina at nagmula sa isang sulok, ngunit di nagtagal ay kumalat sa buong silid. Maging ang mga dating nagtawanan sa matanda ay pumalakpak din. Ang ilan halatang nahihiya, ang iba taus-pusong naantig. Tahimik na pinanood ni Benedicto ang lahat, dama ang paggaan ng dibdib at ang pakiramdam ng natupad na layunin. Nang humupa ang palakpakan, nagsalita siya upang tapusin, "Ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa posisyong hawak, kundi sa paraan ng pagtrato sa mga taong nasa ibaba natin. Ngayon, nakita ko na may pag-asa pa." Muling bumalik ang katahimikan, ngunit hindi na ito dahil sa takot. Ito'y katahimikan ng paggalang. Huminga ng malalim si Elias at tiningnan ang silid na puno ng mga mukhang ngayoy nagbago, mas mahinahon, mas marunong makinig. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nakikita siya hindi bilang simpleng empleyado, kundi bilang isang taong kayang gumawa ng pagbabago. At habang pinagmamasdan ni Benedicto at Rogelio ang tagpong iyon, pareho nilang alam na may tunay nang nagbago sa loob ng kumpanyang iyon. Maraming salamat sa pananatili hanggang dito. Inihanda namin ang isa pang espesyal na kwento para sa iyo na lumalabas na ngayon sa iyong screen. Pindutin lamang upang panoorin. Sa mundong puno ng katahimikan sa gitna ng sakit,
Pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung nakagalaw sa puso mo ang kwentong ito, mag-iwan ng iyong pagsuporta. Nakakatulong iyon upang maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga totoong kwento na nararapat marinig. Ipaalam sa mga komento kung saan ka nanonood at kung maaari, ibahagi ito. Maaring tila maliit na bagay lamang, ngunit ang pagkalat ng kwento ng pagbangon ay isa ring paraan ng pagpapalaganap ng pag-asa.